eto, bababa na naman tayo. So, wala na naman akong kausap. So, kayo na muna ulit kung kakausapin ko. So, ang topic naman natin ngayon is more on depression. So, naranasan mo na bang ma-depress? Nagkaroon ka na ba ng anxiety? Alam mo yun, yung mga ganong klaseng episodes sa buhay. Sa akin kasi, yes, na-depress ako. Hindi may iwasan, lalo na sa kagaya ko na dumaan sa hiwalayan. Yes, na-depress ako. And, alam mo yung feeling na umiiyak ka, pero hindi mo alam kung anong dahilan. Tapos, dahil nga mami ka, kailangan ka lang maipakita sa kids na you're okay. So, after kong umiyak, unas luha, literal, unas luha ang ngiti, labas. Alam mo yun, kunyari, okay lang ang lahat. And then, syempre, mga kapatid mo, dahil ang akala nila sobrang strong mo, nobody asked if you're okay, kung kaya mo ba, na kahit naghiwalay kayo, akala nila okay ka lang. Alam mo yun? So, sa mga kagaya ko na dumanas ng ganong klase ng depression, it takes healing eh. Hindi siya agad-agad. So, wag mong madaliin yung sarili mo. Ang mahalaga yung alam mo na nandun ka sa ganong klaseng sitwasyon. Na accepted mo kung ano yung dinaranas mo. Kasi valid naman lahat ng nararamdaman natin eh. Yung nalungkot tayo, sumama ang loob natin. That's all valid. Nagagalit tayo. Hindi natin siya pwedeng i-discount yung mga ganong emotions natin. Bilang dumanas ng ganong klaseng pangyayari sa buhay, ang mapapayo ko lang sa inyo, alam nyo kung anong pinakamalaking tulong ang nangyari sa akin. Yung time na yun, inilapit ko yung sarili ko sa Panginoon. Merong isang tao, siguro God sent talaga yung tao na yun sa akin. Si Cyrene. Alam mo yun, yung tipong, nung time na yun, sobrang depressed ako. And, nagkaroon kami ng chance na, magkakilala, and then, pinakilala niya sa akin talaga yung inilapit niya ako. Matagal ko nang kilala ang Panginoon, pero hindi ako malapit. Malapit ako, in a sense na nagdadasal talaga ako everyday, iniiyak ko sa kanya lahat. Pero, iba yung paglapit niya sa akin eh. Mas naging malapit ako sa Panginoon, na mas naintindihan ko yung mga nangyayari sa buhay ko. Na ganun talaga, na darating ka sa punto ng buhay mo na parang wala ka, hirap ka, hindi mo kaya. Kahit gaano ka ka-strong, girl. Masasabi ko sa'yo, kahit gaano ka ka-strong, kung sino ka mang nanonood ngayon, darating ka sa point ng buhay mo na makakaramdam ka talaga ng kalungkutan. Sometimes, midlife crisis, lalo na pag nagkakaedad na, di ba? Pero, yung sa akin talaga noon, meron na nga akong anxiety na, alam mo yun, parang pakiramdam ko palaging, makaramdam lang ako ng konting sakit. Iniisip ko na dying na ako, na malala na yung sakit ko. So, alam mo yun, parang, hindi ko alam na lahat yun is because depressed ako. And, right now, hindi ko masasabi na fully recovered or healed na ako, pero at least nakita ko yung sarili ko na I am much better than before. Mas less na yung pakiramdam ko na na-anxious ako. Tapos yun nga, malaking tulong din yung mga kaibigan na nandyan, nasasabihan ko. So, dun sa mga kaibigan ko, maraming salamat. Dun sa mga taong sumuporta sa akin nung times talaga na down ako. Without them knowing, na down ako talaga. Kasi hindi ko naman sinasabi. Hindi ko sinasabi yung
na-depress ako, kasi hindi ko nga rin alam na I'm in that kind of situation. Hindi ko talaga alam. Hindi mo pala talaga malalaman yun. So, ayun. Nung time na yon na may mga taong nag-aaya sa akin, lumabas tayo, ganito tayo. Ang laking tulong. Ang laking tulong. Ang masasabi ko lang sa mga kagaya kong dumaranas ng ganyan, ng depression, try nyo lumabas, divert your attention to any kind of hobbies, pwede yun, or makipag-socialize kayo sa mga kaibigan nyo. Walang masama doon. Kung hindi kayo naiintindihan ng tao sa paligid nyo, like ng asawa nyo na dumadaan kayo sa ganong klase ng sitwasyon, kasi mahirap talagang unawain eh. Mahirap talagang ipaintindi sa kanila yan na merong ganyang klase ng pangyayari sa buhay. May ganyang klase ng sitwasyon. So, wag mo na silang pilitin na intindihan ka, pero at least do something for yourself. Like if nade-depress ka dahil iniwan ka ng boyfriend mo, get up. Fix yourself. Love yourself more. Alam mo yun? Ipakita mo na dapat manghinayang siya kasi iniwan ka niya. Kasi I know, kaya ka nade-depress, binigay mo yung lahat. Minahal mo siya ng lahat. Kumbaga, para sa'yo, lahat ng pwede mong ihain dun sa relasyon na yun, binigay mo na. Huwag kang mawala ng pag-asa. That's normal. Normal na makaramdam ka na parang na-stress ka, nade-depress ka. So, dun sa mga ang problema naman nade-depress kasi nalugi ang negosyo. Alam mo yun? Lahat ng negosyo, may downfall yan. Hindi lang ikaw ang namaranas ng pagkalugi. So, naging negosyante ka, hindi dahil ginusto mo lang, di ba? Ibig sabihin, nandun yung puso mo sa negosyo na yun. So, kung bumagsak ka ng isang beses, umahon ka pa ng isa. Hanggang ikatlo, ikaapat, itry mo pa ulit. Walang masama doon. Alam mo, sa lahat ng failure natin, di ba? Diyan tayo uunlad, diyan tayo matututo. Kung ano man yung ibinagsak mo noon, tingin mo, i-analyze mo yung nangyari, huwag mo nang ulitin. You can start from from zero. You can start from the very low na status mo. Kung mahina, okay lang. Kung maliit yung puhunan, go lang. Basta nag-start ka ulit, huwag kang tumigil. Tapos dun sa mga nade-depress naman dahil iniwan, or let's say nade-depress dahil hindi nila makuha yung bagay na gusto nila, like career. Ang kasi yan nasa pag-set mo yan yung sa mindset natin. Pag masyado mong tinaasan kasi yung mo sa sarili mo, expectation mo sa sarili mo, makakaramdam ka talaga ng depression. So, lagi mong isipin na tao ka lang, na hindi, normal yan na bumagsak ka, mag-failed ka. Huwag mong isipin na the world is against you kasi lang nag-failed ka. No. So, yung mga gustong makausap ako about their situation, you can just send me a personal message. I can help you to heal. Kasi naranasan ko rin yan and I really wanted to share my thoughts and, at least share ko yung konti ng pagkatao ko para ikaw mismo malaman mo sa sarili mo na healing is possible, and mag-pray lang kasi si God lang yan para sa atin. Pray lang, bibigay niya rin yung para sa atin, matuto tayo maghintay, maging pasensyoso tayo. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo yung shinare ko sa inyo today. See you the next topic.